Magandang araw sa inyo mga Lods. Tuluyan na nga nag-champion ng Boston Celtics. Pero mga Lods, meron akong gustong pag-usapan natin na isa sa very common na defensive scheme na ginamit ng Boston Celtics pero napaka-effective. So kaya ako sinabing very common kasi karamihan ng mga players at halos lahat yata ng players, manlalaro or fans alam tong defensive scheme na to. Pero hindi nangangahulugan na kahit na very common to, is alam nila kung paano ang pag-execute ng tama. So, ibig sabihin mga Los, maring ginagawa mo to pa naglalaro ka, pero hindi nangangahulugan na tama yung ginagawa mo. So, ngayon Los, i-breakdown natin dito sa boards. Ano nga ba yung defensive scheme na yun? Simpleng-simple lang mga Los, switch. So, bago ko i-breakdown sa inyo kung paano ba ang tamang pag-switch, ano ba nagiging epekto pagka nagsiswitch? So, ganito mga Lods. Kunwari, yellow ang Dallas Mavericks. So, magbibigay ng screen dito sa ibabaw. So, ngayon mga Lods, pag nag-switch yan, okay? Kunwari, nag-switch yan ganyan, Lods. So, mangyayari dito is, may tao kagad yung may hawak ng bola. So, ibig sabihin, hindi kagad nagkaroon ng advantage or nagkaroon ng kung anumang sitwasyon after mag-switch. So, ibig sabihin, hindi ganong kailangan humelt neto, hindi ganong kailangan humelt neto. Ibig sabihin, hindi ganong nalulukot yung defense ng team. So, ngayon, pagpalagay natin mga Lods, hindi sila nag-switch. Sige. Hindi sila nag-switch. So, ngayon, binabantayan mga Lods. So, ngayon, pag screen nito, sinubukan niya mag-fight screen. So, ngayon, na-delay siya. Dahil na-delay siya, kailangan nitong magpakita. Kaya ito, mag-roll to. So, pwedeng pasahan to ng alley-oop. So, mangyayari, maring humelt to. Ito, mapapasahan yung kick out. It's either ito or yung kick out. So, nagkakaroon ng lukot. Pagpalagay natin, pagpasa dito, nakarecover tong isa. Okay? Dahil nakarecover siya, pero makokontra-tempo siya. So, nagkakaroon ng butas yung defense dahil doon sa sitwasyon na nangyayari na to. Lahat yan may iwasan because of one defensive scheme pag may execute natin ang tama. Ibalik natin mga Lods. Ano nga ba yung defensive scheme na yun? Switch. O sige, ulitin natin mga Lods. Pagpalagay natin yan. So, ngayon, paglabas na ito, nag-switch silang dalawa. So, ano nangyari? May tao. Kailangan pa ba na itong pumunta dito para mag-hit? Hindi na muna. So, ang gagawin nito, kung merong mismatch, ay ia-atras niya. Kung merong mismatch. Tapos, tsaka niya iwa one-on-one. Or ipapaposte niya yung malaki doon sa maliit. So, nakukuha natin mga Lods. So, ganito ang ginagawa ng Boston Celtics. So, ngayon ang tanong, Lods, sabi mo may tamang pag-execute niyan. So, gusto rin namin matutunan. So, ganito yan mga Lods ha. So, pag magbibigay ng screen, ng ball screen, at gusto mo mag-switch mga Lods, pagbigay ng screen yan, dapat umaangat na to. Habang umaangat to, dapat nag-go under to. Nag-go under siya dapat, habang ito umaandar, ito umaangat. Nag-go under yung bantay ng may bola. Ulitin natin. Habang umaangat to, nag-go under ka na rito. Habang ito umaangat. Habang ito umaangat kagad. Kailangan umaangat kagad. Ganyan ang tamang pag-switch. Ngayon, Lods, bakit kailangan niya mag-go under? Hindi ba pwedeng ganito lang? Hindi pa pwede, Lods, kasi sa angulo pa lang, makaka-roll na siya. So, ulitin natin. Yan, hawak yung bola, may bumabantay. Pag yan nagbigay ng screen yan, at tumama yan, tsaka kayo mag-switch, magkakaroon siya ng pagkakataon na mag-roll dito. Or kahit nahabulin mo yan, magkakaroon siya ng pagkakataon na isil ka. So, ganito, Lods, ulitin natin ha. Habang umaangat to, binibilisan nito, na kinukuha mo na to, ito nag-go under. Simultaneous yung paggalaw niya. So, pag go under nito, kailangan angklahan mo kagad yan para hindi siya makapag-roll. Ito yung dahilan kung bakit bumaba ang lob pass ng Dallas Mavericks dito sa finals. Kasi napakagaling mag-switch ng Boston Celtics. And apat sa kanila is kaya mag-all switch, di ba? Si Al Horford lang ang halos hindi or si Kristaps Porzingis. Pero minsan, binibigay na rin nila kay Kristaps Porzingis kasi kahit paano nakakagalaw naman siya. So, ayan, nakakapag-switch na siya. So, ang tamang pag-execute is always go under kagad dito sa screener para hindi siya makaroll. At ito, dapat kukunin niya kagad yung ball handler. So, Los, tingnan natin sa video para mas maganda yung paliwanag natin. So, dito mga Los, sa first example, makikita nyo, ayan ha. Umaangat si Lively para magbigay ng screen. So, tingnan nyo yung ginawa ni Jrue Holiday dito. Nag-go under kagad siya. Tapos, eto ngayon si Al Horford. Ayan, di ba? So, ganyan ang tamang pag-switch. Ulitin natin. So, ayan, pag nagbigay ng screen dito, mag-go under ka na kagad dito para hindi makaroll si Lively. Yan, nakaharang na kagad siya, di ba? So, ayan. Yan yung isa sa example, Lods. Tapos, ito, another example tayo dito. So, susubukan nila mag-screen dito ulit. Si Lively ulit, kay Al Horford ulit. So, tingnan nyo, Lods. Ang ginawa ni Lively dito, kunwari mag-screen siya sa isang side, biglang sa kabilang side siya nag-screen. So ginawa pa rin ni Jaylen Brown is nag-go under pa rin siya. Kaya pinipilit niya mag-go under kasi baka maunahan siya mag-roll. So yan. Okay?
So mga Lods, sana meron kayong natutunan sa simpleng paliwanag na yan. Alam ko very common ang defensive scheme na yan. Pero marami akong nakikita na hindi nagagawa ng tamang execution yan. Kaya madalas silang nabubutasan sa role. So mga Lods, sana meron kayong natutunan. Thank you!